Hello, mic test. Isa po pagpalang gabi sa inyo lahat. Amen. Good evening po. Good evening. At kayo po ba ay nagagalak? Tayo po ay muli nasa bahay-sambahan nating Panginoon. Say loud, amen. Amen. Sa pagsimula po ng ating prayer meeting, tayo po lahat ay magsitayo. And tayo po ay umawit para sa papuri na ating Panginoon. Let us get our hymnals and open it to hymn number 126. Are you washed in the blood? Hymn number 126, Are you washed in the blood? Awitin po natin ito at tayo po'y nalinis ng dugo na ating Panginoon. First verse na, ready, sing! Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second verse. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last verse now. Lay aside the garments that are stained with sin and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Isa pa pong awitin bago po tayo manalangin. Hymn number 56, When I See the Blood. At ating pong makikita dito ang kapangyarihan ng dugo na ating Panginoong Jesucristo. Let us sing hymn number 56, When I See the Blood. Sabay-sabay po natin awitin. Hymn number 56 now. First verse, ready, sing. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. All who receive him need never fear. Yes, he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus will save. As he has promised, so will he do. O sinner, hear him, trust in his word, then he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there who have rejected, who have refused. Oh, sinner, hasten, let Jesus in, then God will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Last verse. Oh, what compassion, no boundless love. Jesus hath power, Jesus is true. All who believe are safe from the storm. Oh, he will pass over you.
When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Let's ask Brother Ranjan to lead us in our opening prayer. Okay. Yes, God. Yes. Amen. Okay, you can now take your seat. At muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Tayo po yung magbigay ng kanya-kanya pasasalamat sa Panginoon. So, sino po yung may thanksgiving sa Panginoon? Ate Ana. Amen. Amen. Okay, so at least kagalingan. Ano po? So, sino pa po yung may thanksgiving? Okay, si Sandy. Pasasalamat po kay Lord kasi po ng mga past few weeks po nakakapasa po ako sa mga subjects ko for midterms and very thankful po ako kasi na patuloy niya po kaming gina-guide and napasa po namin yung mga exams. Though may mga naka-R po or failed, pero sana po na mabawi po nila to sa ngayong finals po. Ayun po. Okay. Okay, sige. Thank you. So, mayroon pa ba? Okay, Doktora. Okay. Dagdag na taon na dinagdag po ni God. And then, nagpapasalamat po ako sa provision ni God kasi nakapagbayad po ulit ako sa review center para sa exam na doon. Mhm. At salamat din po kasi at pag-pray nyo rin po yung visa na launch na rin po, nabayaran na rin po ni Nichelle. Awaiting na lang po kami ng kung ano po yung igagrant po sa amin. Okay, so salamat sa biyaya ng Diyos. Ano po? So, patuloy din natin ipanalangin yan. So, okay. Kasi may nakita na po si Nichelle na church po doon, yung Bethel Baptist Church. Magkikita po sila ni Pastor daw this coming Sunday, sa day off po ni Nichelle. Pastor. Hindi niya po kilala po eh. Okay. Nag-usap lang po sa Filipino pastor? So, Filipino okay. po. Sige. Okay, so salamat po. So, punta tayo sa ating po mga request ngayon mga patid sa panampalataya. Pastor Jess, at bilisan lang natin. Patuloy niyo pong panalangin yung gawain po sa Bulacan at yung ano po nila, katapatan po nila doon. And then, panalangin niyo po yung aking pagaling ng aking paa. So, kanina po nagka-check up po ako. So, nung una, ang finding, wag bakalan. Pero nagpa-check up po ako kanina at parang nagbabago po yung isip ng doktor dahil baka daw mabali lang din uli. Pwede naman daw pero ang risk lang daw po is kapag ka may medyo na puwersa mo tapos hindi naasahan, pwedeng mabali siya uli. So, ipag-pray nyo po, hindi pa naman siya nagde-decide. Next week pa po ng Wednesday, titingnan pa. Pero sa tansya ko po, baka babakalan. Kasi nung tinanggal po yung cast, yung itsura po ng paa ko medyo may S eh. Ay, ganun eh. Medyo hindi po pantay eh. Kaya, pero ngayon po, kaya naman, ano naman po siya, hindi, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Pero yung pagtiningnan nyo po sa point of view, medyo paling, may konting paling. So, yung isa pa diretso, bago yung isa pa, pagkahakba ka, yung isa pa tuwid, yung Hindi isa pa naman po. pagkadon. Medyo nakaganon eh, nakaganon po eh. Imbis na straight, nakaganon eh. May part na ganong itsura eh. Kaya feeling ko po, kasi nung pagkasabi ng doktor kanina, tanggalin mo na yung cast, di mo na kailangan yan.
Pagtanggal, umuwi na daw, balik na lang next week. Hindi niya pa nakikita. So, feeling ko po, nababakal. Ipag-pray niyo po yung provision ng Panginoon, lalo yung nakabangga po sa akin. Dahil ito po ay hindi po mayaman po ito eh. So, feeling ko po, hindi ko po alam kung anong bakal lang ilalagay, kung katulad kay Brother Adrian o ano lang, brace lang. Hindi ko po malalaman ko pa po next week. Provision po ng Panginoon, tsaka yung sa nakabangga po, magkausap po kami ng face-to-face next week. And then, pag-pray nyo rin po yung safety po namin, ay pupunta po ako ng Mindoro this Friday po. And then, ipag-pray nyo po yung safety po. And then, si Mama po doon, marami po akong gagawin po doon sa Mindoro pagka uwi ko po. Saglitan lang. So, pag-pray nyo rin po yung preacher po sa Bulacan, si Brother Jem. Baka tawagin po ng Panginoon eh. So, yan, pag-pray nyo po. And then, pag-pray nyo rin po si Brother Adrian, kasama ko po siya. And then, pag-pray nyo rin po yung mga kamag-anak ko po sa Mindoro, yung katapatan po nila. And then, knowledge and wisdom po sa mga decision making and then sa pag-aral ng salita ng Diyos. Okay? So, sige. Thank you. Doc? Ako po, knowledge, wisdom, and skills po na makayanan ko na po na talaga mag-isa mag-opera na wala nang kasamang assist, nurse lang. Iba kasi po yung kaba pag mag-isa ka lang. Ayun po. And then, yung review ko po para sa exam po doon. And then, good health po sa aming lahat. Okay. So, pag-pray natin si Doktora. Good evening po. Pakipag-pray po yung health ng Franco Dasilio. Yun po mga apo ko puro may sakit. Ganon din po si Isay at saka yung health din po ni Mia. Spiritual growth po, safety po sa work ni Anjo and wisdom and knowledge po sa mga nagtatrabaho at financial blessings po at saka yung mga nagninegosyo, sana i-bless ng Panginoon. Okay. Nagninegosyo, may trabaho. Sige po, Tatay Abel. Natin, yung, saka yung health na ng bawat isa, saka yung pagpasok ng mga estudyante pag-uwi, ganun din yung mga nagkatrabaho, yung safety ng bawat isa, saka yung health nga. Okay, health, safety ng bawat isa. Si Nanay. Magandang gabi po. Pag-pray lang mga unsaved loved ones, salvation, at saka health ng mga seniors, Unsaved loved ones, seniors, mga missionaries, foreign, missionaries. at saka pag-iingat ng Panginoon sa araw-araw na gawain, lakad, paglalakad, saka decision making. Salamat. Okay. Pag-iingat ng Panginoon. Sige, Brad. Pag-pray po pala, Pastor, yung bahay namin sa bahay, sana maayos ko na yung maayos ko yung bahay. Tapos yung good health ko rin, Pastor, sana maging maganda yung lagi yung kalusugan ko. Tapos yung paglilingkod ko sa Panginoon, hindi mawawala sana sa buhay ko. Tapos yung kalakasan na pinagkakalob sa akin ng Diyos, mas puso ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa church din. Sana patuloy na lumago ako sa aking pananampalataya. Pag-pray po sana natin yung growth, Christian growth, At saka yung mga business doon sa bahay namin, kasi may mga tindahan silang mga tinatayo. Pag-pray natin na sana, maayos yung mga nila, mga business nila. Tapos, Pastor, yung si Kuya Red, yun, nasa Amerika. Ang alam ko, nasa Amerika siya. Pag-pray natin na sana po, pagpalain siya ng Panginoon. Tapos si Tetet, yung kapatid ko pong babae, nasa Kuwait siya. Pag-pray natin na sana, lagi siyang ingatan ng Panginoon, ano man yung kanyang kalagayan. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Tsaka, sana, pagpalain din siya ng Panginoon. Tsaka pag-pray natin, Pastor, yung lipatan natin na, church, pagsisimbahan, tapos yung magawa na yung church natin. Tapos yung kantata. Yun lang po, Pastor. Okay, so sige. Darren? Sige, Good evening po. So, pag-pray po patuloy yung personal prayer ko po na
revival ni Kuya Jim at the same time po ng mother ko at saka ng mga pinsan ko po. Same time rin po yung mga ibang kapatiran po natin na hindi natin nakakasama tuwing prayer meeting at same time yung mga services po natin tuwing Sunday, mga pa young people or adult po. Sa pag-pray din po natin yung mga pag-aaral po namin mga young people, lalo na po magka-college na po kami. Tapos yung financial blessings po, pag-pray din po sa bawat isa. Tsaka yung mga ministries po namin na ginagampanan, yung orchestra po namin. Tsaka rin po yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Sana rin po may ma-send out din po sa taong ito na kahit dalawa lang po na kalalakihan po. Yun lang po. Okay, so bilis to, no? Dalawa. Ngayon sino kaya magpapaano na tayo? So baka may susuko dyan, ano? So sige, si Kan. Good evening po. Pakipag-pray po yung spiritual growth and good health po ng family. Then yung pag-iingat po sa pagbiyahe-biyahe po namin ni Daria at saka ni Papa. And pakipag-pray din po yung pag-aaral po namin ni Daryl. Then yung school deployment ko din po na i-assign na po kami and yung mga requirements po namin is ma-submit ko po siya lahat. And pakipag-pray din po yung comfort po sa De La Rosa family and sa Yuga family po. Kasi especially po sa Yuga family kasi po yung tito po ni Mama is namatay din po. So bali dalawa po yung namatayan sa kanila. And si Mama din po pakipag-pray po yung safety niya po sa biyahe po ngayon papuntang Bicol po. Okay, pag-pray natin si Russell pagpuntang Bicol. Patuloy pong pasama sa prayers yung knowledge and wisdom po namin ni ate sa pag-aaral po. Ganon din po kay Papa sa work niya. Nawa po hindi po mawala ng mga projects na pumapasok. And then, pag-pray din po natin yung mga major events po ng church. Yung nalalapit po na evangelistic concert. Yung youth rally din po, preparation po ng mga young people. And then yung sa Christmas cantata din po para kay Teacher Lo. Okay. Han? Magandang gabi. Pag-pray natin yung safety delivery ni Fatima at saka ni JM. Nawa normal. Bagamat si Fatima ay CS, pero sana biyayaan siya ng Panginoon ng fast recovery and then financial blessing para sa kanila. Salvation ng mother ni Ellie and then yung local and foreign missionaries natin. Okay, pag-pray natin yung nanay ni Ellie. So, may sakit po yan, no? So, dialysis din yon. At saka yung Monserrat family at yung mga kamag-anakan ni Nanay Mariano, namatay na yung kanyang kapatid, si Auntie Small. Ano po? Namatay na. So, kaya ipag-pray natin yung comfort sa kanila. Ate. Magandang gabi po sa lahat. Una po sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin araw-araw sa pagpasok at sa pag-uwi na ligtas po. Tapos po, pakisama din po ang panalangin ng salvation ng family. Lahat po, yung kapatid kong panganay, buong pamilya sila, wala pang nakakakilala. Tapos sa lahat din po ng mga partidos pa rin po namin, mother side at father side, nawa makakilala rin po sila lahat. Tapos yung missionaries and pastors natin. Tapos, pag-pray po natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Nawa, yung magiging rally this coming Sunday, peaceful lang po, wala pong gulo, walang masasaktan. Para maipahayag lang nila yung kanilang karapatan para kung anong gusto nila para sa ikauunlad ng bansa. Yan lang po. Okay, sige, pag-pray natin yan. Magandang gabi po uli. Ang pag-pray lang po yung unsaved loved ones, tapos po yung mga OFW natin, tapos yung mga gawaan dito sa church natin, at saka yung yung kalusugan natin lahat. Yan lang po. Hello po, good evening po. Pakisama po sa prayer si Papa po. Si Papa nasa Batangas po siya ngayon. So 15 days po siya doon na magsistay kasi meron silang hinahabol na deadline doon sa project po nila. Okay. So yun po. Tapos si Brian din po, yung pag-aaral ni Brian, tsaka yung salvation po ng kapatid ko. Tapos pakipag-pray din po yung application namin. So
Nung today po, September 17, 1 year na yung application namin. Though naka-receive po yung employer ko ng email from the government na ipaprocess na daw po nila yung mga application. So sana magkaroon na po ng answer dun sa hinihintay po namin. Okay, so pag-pray natin yung kanyang re-entry sa Canada. Okay. Thanksgiving po muna. Thanksgiving. Maraming salamat po sa Panginoon kasi last week po si Ana kasi na emergency po dahil nahulog sa hagdanan eh. Nakasugat po siya dito. Sabi nga ni Kim, manang-mana daw sa akin kasi ako nahulog din sa hagdan eh. So, tapos okay naman na po siya ngayon. Na-CT scan po siya tapos wala naman pong nakita na napangit sa ano. So, praise God po. Wala naman pong masamang nangyari po sa kanya bukod sa nagkaroon lang ng cut yung skin niya at saka yun po. Patuloy din po natin pag-pray yung sa Meralco po natin. Bali, ano na lang po siya for final inspection na lang po siya ng City Hall. So, any day since ngayon, darat pupunta po yun. Hindi ko po lang po alam kung kailan po sila pupunta. But for inspection na lang po siya. Tapos pag na-inspect, dadalhin ko na lang po yun sa Meralco. Tapos maglalagay na po sila. So, pag-pray po natin na hindi na po magkaroon ng aberya pa. Mapaaga po yung ano para makalipat na po tayo. Tsaka ano na lang din po yung full healing. Yan, kasi nagte-therapy ako. Makalakad na po ng normal yun po. Okay, so pag-pray natin yung kanyang full recovery. No? Okay, so Mr. Kim. Good evening po sa lahat. Pakipag-pray po yung salvation po ng mga family natin na hindi pa ligtas. Good health din po ng mga magulang tsaka mga anak po na bawat isa. Ganon din po good health ng mga leaders po ng church natin dito. And yun po, kagalingan po ni Brother Robert, kalakasan po sa amin, tsaka po good health ng mga bata at pag-aaral po nila. Yun lang Okay. po. Magandang gabi po. Pag-pray po yung good health po ng Valdez family, especially po kaming mag-asawa. And then, pag-iingat po sa mga bata, lalo na po yung ating mga mag-aaral, mga estudyante, ingatan sila sa daan hanggang sa makarating at makabalik ng mawalati sa kanya-kanyang tahanan. And then, good health sa mga ating mga senior citizen. Okay. Especially sa ating pastor. Prayer request po sa mga missionary pastor. Mga good health sila doon sa ibang bansa at marami pa po silang masave na mga kaluluwa, pastor. Okay. Pakipag-pray po yung travel po namin pagpunta tsaka pag-uwi, especially po 7 p.m. po yung po namin, dismissal po namin. And pakipray rin po yung sa mga kaibigan ko po, itong group of friends ko po kasi nag-share po ako ng Bible sa kanila and nawa na may ma-learn po silang lessons po na binibigay ko po at sinishare ko po sa kanila. And pag-guide na rin po and pagbigay po ng wisdom and strength sa pagsasagot po ng exam every week po. Ayun po. Okay. Nandyan. Good evening po. Pasama na lang po sa panalangin yung Balahadja family po, tsaka Cordero, yung mga unsaved loved ones po. Tapos, health din po ni Mama tsaka ni Papa. Tapos, wisdom po sa lahat ng mga nagtatrabaho, safety sa mga bumabiyahe. Tsaka, si Brian din po, pakipag-pray yung financial blessings din po sa tuition fees niya. Tsaka sa gastusin po. Kasi graduating na din po si Brian. Okay. Tsaka, pag-pray na din nyo rin po kami ni Melissa. Kalooban ng Panginoon. Tsaka din po, yung health din po niya kasi medyo sumasakit yung ulo niya ngayon. Sana, baka sa lang din po yan dahil baka sa workload nag-a-adjust pa din po siya siguro. So, yun po. Tsaka sa akin po sa trabaho, kung kalooban po ng Panginoon na mag-stay or makahanap po ng mas okay po na work. Ayun. Okay, so pag-pray natin mga nabanggit. Brother Jasen? Pakipag-pray po yung health ng family, saka yung mga bata, inuubo kasi. Sama na rin natin yung mga government employee, government official natin na kung talagang dapat sila umalis na sila. Kasi marami nang lumalabas ng mga anomalya pero andun pa rin sila sa posisyon nila.
ginagamit pa rin yung lakas nila. Yung iba, umalis na. Kaya dapat ma-save sila. Okay, so pag-pray natin yung ating pong government officials. Okay, Ate Ching. Magandang gabi po. Pakisama po ako sa panalangin. Medyo may nararamdamang mabigat sa dibdib. Mhm. At saka si Grace din po, inuubo. Tsaka pakisama na rin si Cole, yung kanyang congenital heart defect na sana ma-outgrow niya. Then pakisama na rin po si Mrs. Ella sa kanyang Miss Ella. kalagayan. Thank you. Sige po. Brother Pat. Good evening, Pastor, at sa lahat po. I would like to thank the Lord for His sustaining grace for my father. He will be 100 years old this coming June 26. At sinabi niya sa akin, i-check mo nga kung totoo yung sinasabi nilang merong 100 years, 100,000 for mga umabot ng 100 years old. Sige po. At nagpunta naman ako sa San Juan City. Nag-inquire po kami. Sinabi ko yon, binigyan po kami ng application. Kaya totoo, Pastor, totoo pala na pag naka 100 years ka, merong 100,000. At yung application, nakita ko. So, yun po ang ipapadala ko sa tatay ko sa Hawaii. Amen. And then, sama rin po natin sa prayer ang aking mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas. Kami rin po mag-asawa na ang health namin palaging i-sustain ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Amen. Okay, so pag-pray natin. Kaya kayo walang mamamatay hanggat nakabot ng 100,000. Parang 100,000. Sige po. Good evening po. Paki-pray po yung protection ng aking mga anak, lalo na po pag pumapasok sila sa trabaho, nagda-drive po sila. And then yung dalawang apo ko po na nag-aaral, pag-iingat ng Panginoon sa kanila, lalo na po inuubo-ubo rin sila at sinisipon. Yung salvation din po ng mga unsaved loved ones po. Thank you. Okay, so pag-pray natin sila. So, Raymond ba? Opo, Brother Raymond po. Raymond, sige. Brother Raymond po pala from Pilgrim Bible Baptist Church under Pastor Bong Alcala. At ako po ay nag-aaral sa Asia Baptist Bible College, second year college po. At salamat po, Pastor, sa pag-welcome niyo sa akin. At ganun din po sa inyo, Church. Salamat po sa pag-welcome niyo po sa akin. And prayer request po sa pag-aaral po sa Bible School, wisdom and knowledge, kasipagan, and for me po, spiritual growth, and mas magpagamit pa po sa gawain ng Diyos. At ganun din po sa mga classmate ko, wisdom and knowledge din po sa kanila at mas magamit din po sila sa ministry po para po sa gawain ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, so salamat. So, Brother Adrian? Magandang gabi po. Patuloy lang pong pasama po sa panalangin po ninyo yung pamilya po namin, Dasilio, at saka po Divina, at saka po yung Franco. Financial blessing po, at saka spiritual growth, at saka po yung mga saved loved ones po, doon po sa Pandi, at saka din po sa Quezon, yung mga kamag-anak po namin doon. At saka po yung strength po sa pagpasok po sa araw-araw sa school and sa trabaho, and yung din po, yung desire din po na ma-involve din po talaga sa gawain, at saka po yung, lalo na po kapag Saturday, encouragement din po sa atin na mag-solving po dito po sa lugar po natin. And knowledge and wisdom din po at mabuting patotoo at pamumuhay din po sa araw-araw. Tsaka po yung kalooban po ng Panginoon. Okay, so sige. Brother Good evening. Franco. Continuous prayer po sa paghanap ko po ng work. Kanina po nag-final interview na po ako sa isang company. And then this Friday, another final interview po. So sana kung ano man will ni Lord doon sa dalawang yan or kung may another opportunity po. Tapos yung music ministry din po. And then siguro safety na lang natin sa Monday kasi may parang malaking rally at Sa Monday o Sunday? Sunday yon. Sunday. 21. Yes. So It- safety nating lahat. Okay.
sige. Pati si Brother Anjo po. Kasi nandun Okay, it siya. will coincide doon sa doon sa martial law, di ba? Yung declaration ng martial law, September 21, yung 72 yun, ano po? 72. Okay. So, sino ba yung mga martial law baby dito? Okay. So, ako 71 eh. Ay, naabot din, So, Sister Janet. Good evening po sa inyo at sa lahat. Maraming salamat po sa prayers nyo dahil parang makakapasa na si Juliana. Amen. Yes, kasi mag-OJT na siya in 2 weeks. Lilipad na siya ng eroplano. OJT Amen. niya na yun. So, sana na nga po. Sana. Pero kasi, in 2 weeks yon. So, in the meantime, may mga drills pa sila. Sana lahat mapasahan niya po yon. So, thank you po. At saka, safety and protection for all of us and for all our children na nagtatrabaho, nagko-commute, at yung good health po ng mga senior citizens natin. Thank you po. Amen. So, pagpringin niyo si Juliana, So, ang taas ng kanyang pangarap, titingalain natin siya. Okay. So, salamat naman sa biyaya ng Diyos. Ate Ditch. Gandang gabi po, Pastor, at saka sa lahat. Pag-pray po yung Argente Family for Salvation, ganun din po. At lahat ng mga kamag-anak. Si Jeffrey, salvation niya po. Jeffrey, okay. Opo. Tapos visitation, saka drugs distribution. And ako po, good health. Good health. Lubusan na akong gumaling. Salamat po din sa inyong prayer. At saka salamat sa mga medicine. And kay doktora din siya nag-prescribe. Maraming salamat po. At patuloy lang po natin pag-pray mga OFW natin po. Okay. Jeff? Good evening po. Pasama pa rin po sa panalangin, safety and protection po ng family sa pag-drive din. Si JM po yung pagbubuntis pa rin niya. Financial blessings po. And spiritual growth ng family. Si mama rin po, si papa rin po, safety po nila doon sa Qatar, sila ate, mga bata, si Kuya Richel po. And then, ministry din po, yung choir po, and then God's will po. Okay. Pakipag-pray po yung good health and protection po sa araw-araw. And then yung knowledge and wisdom din po sa pag-aaral, financial blessings po, tsaka yung ministries. Ministries. Good evening po. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po mas malapit po yung area po na pagjujutihan ko po dyan po sa may Commonwealth Health Center po. Patuloy pong pakipag-pray po yung good health po ng buong family. And then yung health ko din po na gumaling na po yung sipon ko. Yun po. Tapos pakipag-pray din po yung knowledge and wisdom po sa pag-aaral. And din yung pag-duty din po. Tapos financial blessings po sa tuition. And then yung knowledge and wisdom din po pala sa midterms this month po. Then yung ministry po. Okay. DJ? Palang gabi po, pag-pray niyo po yung good health, safety and protection din po ng family, tsaka rin po yung spiritual growth. And pag-pray po natin yung mga ministries po dito sa ating po simbahan. And most especially din po yung ating young people, yung young people fellowship po natin every Sunday, yung revival ng bawat isa. And ganun din po yung preparation for youth rally, yung decision making po, yung paggabay po ng Panginoon, as well as yung resources po na kakailanganin. Tsaka po yung mga i-invite din po churches, as well as po yung magiging speaker po natin. And pag-pray din po natin na mas mag-involve po yung mga young people natin sa mas marami pa po mga ministries ng church natin. And a blessing din po kasi na-involve po sila sa music. And pag-pray po natin sila, yung ating pong binubuong orchestra. And hopefully po, paglipat po natin, makapag-orient po tayo, makapag-usap with regard to our worship team, pati po yung sa program. Pag-pray po natin, maging smooth po yung transition. And ganun po yung mga programs na gagawin po natin doon, yung services. Pag-pray din po natin yung church building project po natin. At ganun din po yung ministries po natin, children's ministry, yung choir po, preparation for cantata. And ganun din po yung pag-aaral po namin magkakapatid, knowledge and wisdom, safety po, sa amin po ni Sophie, sa pag-commute. And Thanksgiving din po kasi nakakapag-intern na din po dyan po sa Congress. So yung knowledge and wisdom po sa work, tsaka din po yung pagbabalance po sa school. And safety din po. At especially po with the current events that are ongoing, yung paggabay po ng Panginoon. Okay. Sige. Pagka marami ng tao doon sa kwan, sumibat ka na.
uwi ka na. So, hindi kasi diyan po siya nag OJT po, ano po. So kaya sabi ko sa kanya, pagka marami tao, uuwi ka na, sabi ko. Kasi, gano'n yun naman, ano. So, at anyway, pag-pray lang natin yung ating pong bansa. Ano po, kasi, yun nga po, dahil sa, yung tinatawag nating corruption sa gobyerno, di ba? Hindi naman po natin masasabi na okay lang sa tao yan eh. Mga tao kasi di ba nagagalit yan eh. So, kaya ipag-pray natin na mapabuti naman po yung Pilipinas. At you pray yung ICI ba yun? O, di ba? Independent Commission yun, sa infrastructure. So, pag-pray natin. So, Magalong, sino pa ba yung mga kasama dyan? Yung dating Chief Justice ata, mayroon ba nung kasama? O si Singson ata, yung sa DPWH dati. So, ipag-pray natin sila. Okay, si Peter. Good evening po, Pastor, to everyone. Pasama po sa prayer yung yung gawain po sa Mindoro, tsaka yung youth rally po sa November 30. Tapos safety and protection ng bawat isa, lalo na sa mga pagdadrive. Tapos safety din po ng mga OFW sa ibang bansa. Okay. Good evening po, Pastor and brethren. Pakipag-pray po patuloy si nanay ko po yung kanyang health and salvation niya po. Yung choir ministry po, yung evangelistic concert po ng adult choir. Si Deacon Neil and junior choir po, tsaka si Sister Beth, tsaka yung De La Peña siblings. Yung regular worship choir po, yung preparation po namin sa kantata. And yung mga singers po, lalo na po yung mga magsusolo po, yung pag-iingat ng Panginoon sa mga boses. Tsaka po, pakipag-pray din po yung health po namin mag-asawa, and si JM po yung kanya pong safe delivery po ng baby niya. And pakipag-pray din po si IJ tsaka si Rhea sa kanilang preparation sa wedding nila. Medyo nai-stress nga ako sa kanila kasi parang hindi umuusad. Inaano ko yung nila, hindi nagkakasod sa mga sa mga damit ng abay, sa mga damit so parang hindi sila kaya sabi ko sa kanila, huwag silang makinig sa mga iba, silang dalawa mag-usap ganon, para maumusad ba. Kasi naiinip na rin ako, parang inaano ko yung kung nasaan na sila, ng status ng kanilang mga ginagawa, yun nga, kaya sabi ko sa kanila, silang dalawa mag-usap, huwag silang makinig-kinig sa mga suggestion ng iba, kundi kung ano yung gusto nila. And pakipag-pray din po yung music ministry po at sana yung coordination po ng bawat isa po na involved po sa music ministry, magkaroon po kami ng coordination. Likewise yung sa violin po, meron na lamang po yata silang 3 sessions. And sinasabi ko po kung nasaan na yung kanilang kailangan po after ng 3 sessions, after po ng last 3 sessions nila, kailangan po makatugtog lang po sila ng isang pyesa kahit po sa C major lang po para po umusad din po kasi parang na-monitor ko po parang umuunti po sila. So kaya yung encouragement sa bawat isa na ituloy lang po kasi ganun po talaga. Pag hindi nilaanan ng oras diyan, wala silang ma-accomplish. Hanggang puro umpisa na lang mangyayari sa kanila. Sila, no? Kaya tinututukan ko na din po kasi po nga pag hindi po sila tutukan, may mga tamad na mag-practice o so pag-pray po natin yung sa mga violin kasi sila na lang din naman po yung hinihintay namin para makapag-proceed na po kami sa pag-aaral po ng mga piyesa po kahit sa hymnals po. And pakipag-pray din po yung si Casey po yung sa kanyang work and safety rin po sa pag-drive po ng motor. Okay, so sige, pag-pray natin. So si Josh? Good evening po. Pa-pray lang po sa mga studies, mga tasks sa school. Sana ma-complete this week before exams. Tapos health, mga ministries dito sa church. Sa
mga young men sa Bagsong Lead na sana matatrade din po sila. At yung church events sa youth rally, yung sa Kumbaya, na sana may theme at may verse din kami para ma-start kami sa um, layout at yung design. At yung Christmas cantata, evangelistic night, na sana maging successful event, na sana madaming visitors mapupunta sa church at maging safe. Okay. So, Jem? Si Kurt. Ano po, yung family, health po ng family po, pati yung studies ko rin po. Ayun lang po. Okay, studies and health ng family. Si Jeanette? Good evening po, unsaved loved ones po, Ramos family po. Okay, Ramos family. So, unsaved loved ones. Marco? Hi, good evening po, Pastor. Pag-pray nyo po, just continuous prayer for continuous strength, knowledge, and wisdom sa work. Po, yun lang. And also, good health as well for family, loved ones, and those dear to my heart, Lord. So, yun. Okay. So, pag-pray natin yung mga trabaho. Pag-pray nyo din po, makapag-print na tayo ng gospel tracts. Ano po? So, inihintay lang po natin yung panibagong layout. Ipag-pray nyo din po doon yung ating pong papagawa natin na signboard, ano? Signboard. And ipag-pray nyo yung ating, connection ng Meralco. And sana magkaroon na ng linaw ngayon na mabisita na yan ng City Hall. Ano po, kung bibisitahin pa nila or kung igagrant na kagad nila yung ating pong application. So, para sa ganon, makakuha na yung, yung Meralco mismo. And then, ipag-pray natin yung mga event natin, mapatid sa panampalataya, yung evangelistic, at saka yung ating pong young people's youth rally. And you pray for the cantata. Pag-pray din natin yung first fruit giving ng simbahan po natin. Ano po? So sana sa biyaya ng Panginoon, maging maayos po yung makolekta po natin, mag-gather po natin ang first fruit. Pandagdag po natin yan sa ating pong, building fund. At the same time, yung makapag-reserve po tayo ng 1 year na rent para po sa next year naman. Kasi by August next year, so bayad na naman tayo ng panibago kasi hindi naman po natin matatapos kaagad-agad dito no? So, kaya ipag-pray natin yon na mayroon po kaagad din tayo na i-set aside na amount for our rent para po doon. So, and ipag-pray po natin yung ministries po natin. You pray na sana sa biyayang Panginoon na bago mag-December po, mapatid sa panampalataya, ma-stabilize po natin doon sa 200 yung ating number of attendees sa worship service po natin sa umaga. At saka yung mga bata, siguro mga 70 to 80, sana ipagkaloob ng Panginoon yung ganun kadaming bata. And pag-pray natin na yung ating po mga kababaihan, kalalakihan, young people, ma-organize talaga natin ito sa maging function, yung bangkwan. We are God's army, di ba? Dapat we are functioning as an army of the Lord. At ikaw natin, biyaya ng Panginoon ay paganahin natin, di ba? Yung bawat groupings natin sa ating pong church. So pag-usapan din po natin yan doon. So kasi we believe that growth is not accidental, it is intentional. Di ba? Talagang kailangan mong nasain, you have to, di ba? You have to set goals, you have to be focused on the goal. So yun po yung ating pong panalangin. So sana po next year, magkaroon po tayong additional na 50 na katao. So little by little lang naman po, mapatid. So and then
pag-pray niyo po na if the Lord will allow us to have missionaries to be sent out next year, so be it. So, and yung ating po mga foreign missions na sinusuportahan, we have less than 60 na foreign missionaries. So, in addition to our local missionaries. So, pag-pray natin na mapalago din natin yung ating pong mission fund para mas lalo pa po tayo makapagdagdag pa po tayo ng mga missionaries na suportahan ng simbahan. And you pray din, mapatid kay Kristo Jesus, yung ano pa ba? Additional na bihikulo para sa simbahan. Ano po? So you pray for that additional vehicle for the church. And pag-pray natin yung mga mag-i-stay din doon sa simbahan, doon sa kapilang pasilidad po na gagamitin natin. Dalawa lang po yun eh. So dalawa lang po yung tao doon na kuan. So pag-pray natin sila. And ano pa ba? You pray for my health, for my family. At ganoon din po, you pray for us. Ano po, sana biyayaan kami ng Panginoon ng additional na yung bihikulo na kahit na second hand. Kasi nga pagka hinihintay ko yung mga bata, especially pagka Saturday ng gabi, pagka minsan yung sila kailangan mong hintayin kasi wala out of the way naman kasi yung aming lugar sa mga namamasadang tricycle. So papunta dito 100, papunta doon sa Akwan, pabalik 100 uli. So ganun po 'yon. So kasi wala po doon toda. So walang toda doon eh. So ang labas doon sa Fairview. So kaya kung pupunta dito special. So we are praying for a vehicle para kahit na yung luma na naandyan, mapagamit sa mga bata. Ano po? So, actually, 2013 pa naman po yan. So, kahit na second hand, okay lang yon. Para sa ganun, hindi ko na sila hinihintay kasi nagpe-prepare din ako ng messages pagka, pagka Saturday ng evening. So, kaya, just pray for that. Ano po? So, let God be the one to give that to us. So, yun po So, panalangin niyo lang po. Nag-iipon-ipon na din po ako. So, may konti akong ipon. So, kaya lang that would not be enough. So, ipag-pray niyo lang po na makakita din kami ng medyo mura. So, second hand lang. Kasi yan din, second hand naman din namin yung nabili. So, tumagal naman sa amin, sa 10 taon na. So, pero ang kuwan na yan is 2013. Ang alam ko yan ay 2013. So, 2015 na ata namin yan na-acquire. So, kaya ipag-pray niyo po mga kapatid sa panampalataya yung bagay niyo. Kasi nahihirapan din po talaga ako sa paghintay sa kanila. So, kaya balik-balik. So, ganon. So, ipag-pray niyo lang. And then, ipag-pray nyo din po mga kapatid sa panampalataya, yung ating po mga mga missionaries natin. Sina Pastor Uluhan, sina Pastor Naturales, Pastor Derek, Pastor Jess. So, pag-pray natin sa Pastor Jess na maayos yung gusaling sambahan po nila. So, pagka tayo po nag-alis dito ng kwan, you can get some of the materials na pwedeng gamitin doon. Yung mga pardina, mga bakal dyan, pwedeng gamitin doon. So, may mga bago dyang yung bagong palit na mga yero, so pwedeng dalihin to doon. So, ipag-pray natin yung po mga kapatid sa panampalataya na ang target nyo is, kailan ang target nyo? December? Pag mag-first fruit giving din sila, most probably January, So, pag-pray natin yung mapatid sa panampalataya. So, and ano pa ba? Kailangan natin pag-pray. Yung mga kapatiran natin sa Qatar, so you pray for that. So, ingatan sila ng Panginoon. And then, ipag-pray nyo din po yung ating po mga kapatiran, mga kapwa manggagawa,
na nasa posisyon ng liderato ng gobyerno na sana maging mabuti silang tao, mabuting patutuo, 'di ba? Hindi sila yung makakasira sa patutuo ng mga Kristiyano, 'di ba? Ayoko po magbanggit ng pangalan. So kasi naka-live din po tayo. So and alam niyo naman po yung mga patid sa panampalataya at nagkakaroon na din po ng mga ilang mga kilos protesta laban po doon sa ganoong bagay at mga ilang grupong Kristiyano din po, ano po, especially from the group of the Philippine Evangelical Council of Evangelical Council of Churches sa Pilipinas, ano po. So sa pamumuno ni Pantoja, so they are asking and clamoring for the disciplinary action doon sa manggagawa na gano'n yung ugali, ano po. So kasi nga naapektuhan po talaga kahit po tayo, ano po. So naapektuhan din po yung mga Kristiyanong katulad natin. Yung kasalanan ng isa ay nadadamay ang karamihan sa atin, di ba? Nadadamay yung iba. So yun po. So sa ganon, kung sino man po sa inyo ang nais maging sumabak sa politiko, pero dapat i-give up kung ano yung, di ba? Kung ayaw, kung magpapastor, magpastor. Pero kung magpupolitiko, iwanan pagpapastor, magpolitiko na lang, di ba? Pagkatapos ang term, magpastor siya, bahala siya, di ba? Pero hanggat kan, we cannot serve two master. Either you will hate the one and love the other, or despise the one and cling to the other. So, yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos kasi may pamantayan po ang Panginoon. Di ba? May disqualification po ang Panginoon. So, hindi yan dapat ilalagay sa ilalim ng basahan. Di ba? We should not put the qualifications set by God in the Bible under the rug. Di ba? Naapakapakan lang. So, hindi ganon. So, sabi ng Biblia, a bishop must then be blameless. Di ba? A husband of one wife must be vigilant. Di ba? Sabi doon, naandun yung meekness. So, naandun yung temperance. So, hindi greedy o filthy lucre. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. So, and he must be up to teach also. So, not a brawler. Hindi yung hanap away. Di ba? So, not covetous. Not striker. So, yung po mga patid sa panampalataya, ang sabi ng salita ng Diyos, you pray for that person. Alam nyo naman yan. You are, mulat naman kayo sa mga napapanood nyo, nakikita nyo, napapakinggan nyo sa social media. Diba? So, hindi na para sabihin sa inyo, ito, pakinggan nyo ito, nakikita nyo yan. Okay? So, at ipag-pray natin na sana sa biyaya ng Panginoon ay maghunos dili naman. Diba? Kasi marami po sa atin ang naapektuhan. Diba? Even our long cherished and well cherished doctrine of once saved forever saved, kinakanayan nila eh. Diba? Kanila yung tinutuligsa. Kasi ganyan kasi ang paniniwala nyo. Saan ligtas, kahit anong gawin, ligtas pa rin. Diba? Hindi sana nila tutulig sa inyan kung nakikita na maganda yung ginagawa ng tao eh. Diba? Amen? Wala pong problema doon sa once saved, forever saved. Wala yung problema. That is God's teaching. That is biblical doctrine. Ang problema po ay doon sa mga taong nagkiklaim na sila'y saved. Diba? Kiniklaim nila na saved sila, pero kabaligtaran naman yung ginagawa nila. Diba? Naniwala po tayo mga patid sa panampalataya na isang tao na Kristiyano gumagawa ng mabuti, ng matino. Okay? At ang sabi na sa salita ng Diyos, sabi doon is giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. The ministry is being blamed by many people today. Diba? Because of one man. So, sana hindi na pahintulutan ng Panginoon na mangyari pa yan. Okay? So, yun po yung ating pong panalangin.
So, mayroon pa ba, Brother Alex, yung panalangin mo? Bago tayo dumako sa Diyos. Save loved ones, especially Naturales family, Baldeo, and Paostinorio family. Sana yung mga pinsan ko na sabi ni Pastor na nag-claim na save pero they're going back sa kanilang previous state ng kalagayan na para unsaved. Sana magkaroon ng revival sa kanila. Kasi marami-rami din yun. Siguro almost mga 7 or 8 na souls na nawalay. Tapos, yung yung project proposal namin sa school na sana magkaroon ng positive response. Yun naman, tsaka, siyempre yung yung ligtas na buhay sa pang-araw-araw sa mga sakit at saka sa mga ailment, lalo sa mga senior. Okay. So, Ate Merce, yung sa'yo na lang. Pag-pray po natin yung bagong project ngayon ng DepEd na sana walang sablay doon sa, alam mo na, bilyon ang budget doon sa tara-aral po ng mga bata na hindi makabasa. Binigyan po yung mga advisor na sa lower grades na maghiwalay ng bata para makapag-aral yung mga bata na hiwalay doon sa marurunong. Sana po ipag-pray po natin na hindi magkaroon ng problema. Alam mo na yung mga nangyayari ngayon para hindi maapektuhan po yung ng mga bata, yung pag-aral ng mga bata. Tapos pag-pray po din natin yung aming good news class dito sa May Kapalaran. Kasi po yung space namin po talagang napakaliit. Ngayon, yung sa kabila po, pag oras na namin na naglalaba yung may-ari ng lupa, yung lupa na inaanuhan namin, hindi kami kaagad. Ngayon, buti na lang sa kabila po, bakante, binagbigyan kami na doon kami magturo. Sana mabigyan kami ng space na hindi kami nag-aalala doon sa naglalaba, tsaka doon sa nagtitinda. Kaya parang tuloy na kami na kung saan kami pwedeng stay. Okay, pagka naglalaba, tanungin mo, are you washed by the blood of the Lamb? Pero po yung naglalaba po na yan, na po siya, na-share namin ng Word of God ni Sister Au, na tumanggap naman po siya. Pati yung linipatan namin sa kabila, hindi rin siya makahindi kasi na-share na rin siya namin ng Word of God. Sabi niya, sige po. Kaya lang yun nga po, sana mabigyan talaga kami ng, tawag dito, space talaga na hindi kami nag-aalinlangan tuwing good news class po. Okay, so sige po. So, kung wala na po, tayo po'y dumako. Ma'am Diz, ano yun sa'yo? Ay, si Lucille daw, may karamdaman. So, pag-pray natin yung kanyang kagalingan. Pray po tayo sa Panginoon. God in heaven, we come to you. We thank you so much, O God, for your blessing. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Pakinggan mo kami sa aming pong mga samo sa iyo sa gabi pong ito. Kami po'y naniwala na ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming pong mga panalangin. Ito pa aming samo at dalangin sa ngalang Panginoon Jesus. Amen. Okay, mga kapatid sa panampalataya, isa-isa na lang po tayo mag-pray. Kung ano ba po yung inyo pong napakinggan, alam niyo po yung naalala niyo pong panalangin, yung po ay ating pong idulog sa Panginoon sa gabi pong ito. Sige po.
Amen. Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay umawit muli bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. And let us sing hymn number 115. Let us sing only the first verse of We'll Work Till Jesus Comes, hymn number 115. Awitin po natin ang first verse ng 115, We'll Work Till Jesus Comes. First verse, ready, sing. O land of rest for the eyesight, when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home? We'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, we'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ating ihanda, ating pupusit isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo po natin magsitayo as we call on our pastor, Pastor Ephraim Panganiban, to share to us the Word of God. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Could you please open your Bible with me in the book of Psalm 66 verse 18. Psalm 66 verse 18. Hindi po tayo magtatagal mapatid sa panampalataya. At I just want you to be reminded of the truth in the Word of God patungkol po sa mga bagay-bagay na dapat po nating i-avoid sa ating po mga buhay upang sa ganon tayo po mapakinggan ng Panginoon sa ating po mga panalangin. So, Psalm 66 verse 18. Lahat po tayo want to begin. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Tayo po sa madaling manalangin. God in heaven, we come to you. We thank you so much, O God, for your blessing. Salamat sa iyo po mga biyaya at pagpapala sa bawat isa. Salamat sa mga panalangin na iyo po, Panginoong, pinakinggan at tinugon. Kami po naniniwala, Panginoon, sa iyong kakayahan at kapangyarihan. Aming Ama, tulungan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. May you give us the wisdom. Ito po yung mga familiar passages na aming po mapag-aaralan na sana po ay ma-remind kami patungkol sa mga bagay na dapat naming iwasan bilang Kristiyano, upang sa ganon magkaroon kami ng isang mabunga at mayabong na buhay pananalangin. Tinadalain ko po, O Diyos, nakasihan mo kami sa ilang minuto ng aming pong pag-aaral. Ito po aming samit dalangin sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. You can now take a seat. At muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid sa panampalataya, tayo bilang mga Kristiyano, tayo po'y hinihimok ng Panginoon na tayo po'y laging manalangin. Amen? At ang isa po sa encouragement ng Panginoon sa atin is, sabi nga niya, when we pray to Him, He is going to listen and He is going to answer us. Diba? Sabi niya sa book of Jeremiah, sabi niya, call unto me and I will answer thee, show thee great and mighty things which thou knowest not. So yan po ipangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na tayo po ipanalangin ng panalangin sa Diyos, pero para bang napupunta yung ating po mga panalangin sa ating bingi. Pero hindi naman po bingi ang Diyos. Naririnig niya ang ating po mga panalangin. Pero bakit hindi dumadating sa atin yung mga kasagutan o katugunan sa bawat panalangin ng bawat isa sa atin? Kasi sabi po ng salita ng Diyos, mayroon po mga balakid, mayroon po mga hadlang kung bakit hindi tayo pinagkakalooban ng Panginoon ng mga katugunan na ayon po doon sa ating inaasahan sa Kanya. Ang isa nga po dyan, mga patid sa panampalataya, sabi po dito nung salmista, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kapag ka naandyan po yung kasalanan sa ating po mga puso, ang Diyos po ay hindi tayo papakinggan. Ano po? So napakaganda po sa verse 19, but verily God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God which hath not turned away my prayer nor His mercy from me. Kapag po tayo lumalakad ng maayos sa harapan ng Diyos, di ba? So, yung realidad sa buhay ng ng ibang tao na prayer ng prayer pero hindi nakakakamit ng katugunan ng Diyos, yun po ay mababaligtad sa atin. Katulad po dito, but verily God hath heard me. So, maganda pong lumakad po tayo ng maayos sa harapan po ng ating pong Panginoon. Amen? Huwag natin pong pabayaan yung ating pong espiritualidad
nawa tayo po yumabong at tayo po patuloy na lumakad ayon sa pamantayan ng kabanalan ng ating pong Panginoon, sapagkat ang kasalanan, yan po ay talagang hadlang sa ating po mga pananalangin. Amen? So, wag nating isipin na mumunti lamang yung mga kasalanan natin at yan ay ipagpapaliban na lang ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, sa panampalataya, God is so holy. Siya po ay lubhang dalisay at banal. At ang anumang kasalanan po, mga kapatid, sa panampalataya, yan po ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating pong dakilang Panginoon. 'Di ba? Tayo nga din po, may mga magulang din tayo, 'di ba? Naging bata tayo, naging paskit tayo. And then may pagkakataon na tayo po ay nakakagawa ng mali at yun po ay napupunan ng ating mga magulang. Din sa itataymin mo ngayon yung paghingi mo sa magulang mo ng pabor. Kadalasan hindi tayo binibigyan ng ating mga magulang kasi pasaway ka. Bago ngayon, hingi-hingi ka. Di ba? So, bukas na lang o kaya pinagpapaliban pa yung pagbibigay. Di ba? You get the point? O kaya kadalasan, ayaw talagang bigyan. Pambira ka, magbago ka muna, saka kita bibigyan. Kakaintindihan po ba tayo? How much more sa ating pong Panginoon? So, nabanggit ko nga po na ang Diyos po ay tunay na dalisay at banal. At kung ano man po yung ginagawa nating katampalasanan laban sa Kanya, yan po ay balakid upang ating po mga panalangin ay hindi niya tugunin. So, hindi naman po, hindi napapakinggan. Napapakinggan ng Diyos yan. Diba? Nadidinig niya yan. Nalalaman niya yan. Pero, tinutugon ba ng Diyos yan? So, diba lahat ng panalangin tinutugon? Pero, ayon ba doon sa gusto mong mangyari doon sa panalangin na yan, ang katugunan ng Diyos? Kasi totoo naman, diba? Kahit na sabihin natin, hindi binigay sa iyo ng Panginoon, yung isang bagay, tumugon din ang Diyos, kaya lang ayaw niya, di ba? Yun yung mga tinatawag po natin, di ba? Yung katugunan ng Panginoon is yes, o kaya no, o kaya wait, di ba? So, sinasabi nga is, when the your motive is right, di ba? And the time is right, God will say to you, yes. Di ba? So, but when your motive is wrong, okay? And of course, it will make your prayer wrong also. And the timing is not right. Diba? So, God will say, what? No. Diba? So, kapag when the prayer is right and the motive is wrong, God will say to you, you ought to grow. Lumago ka muna. Hintay ka. You wait for God to answer you. So, kinakailangan mo munang lumago. Para yung mga bata, di ba? So, sabi ng bata, tay, nay, ano bang hihingi ng bata? Bigyan mo ako sasakyan, nay. O, tay. So, sabi niya, 10 years old pa lang, bibigyan ba kaagad yan ng tatay? Kahit may kakayahan yung tatay, hindi niya magbibigay. Bakit? Ay, kasi hindi pa nararapat para sa iyo, ikapapahamak mo yan. Di ba? Kung kayo nasa Amerika, sa Amerika, legal naman yung pagkakaroon ng baril. So, yung bata, pwedeng siyang 6 years old, hihingi siya ng, tay, bigyan mo ako ng baril. Sa palagay niyo ba, bibigyan siya ng baril ng tatay niya? Hindi pa yan marunong magkuhan. Di ba? Hindi pa yan well-oriented sa paggamit ng sandata na yan o baril na yan. Bagamat sa kanila talaga, di ba, Second Amendment nila yan eh. So, every citizen has the right to bear arms. Mayroon silang karapatan na magkaroon ng mga ganyang klase ng sandata para proteksyon sa kanilang po mga tahanan. Di ba? Halos lahat yan mayroon eh. So, kaya lang, kung yung bata hihingi ng ganyan, aba, di ba, sasabihin ng kwan, hindi muna, kailangan ko munang lumaki. So baka mapindot-pindot mo yan, makalabit mo yan, ikaw yung tamaan yan o kaya tamaan mo yung kapatid mo o yung kapitbahay natin. So hindi pa nababagay para sa iyo. Okay? Diba? O, sasabihin ng anak, ng tatay, pagka malaki ka na, saka kita ririgaluhan, saka kita bibigyan. But now, you ought to grow. Ganon din sa atin. Diba? Bilang mga mananampalataya. Diba? Yung bata, at the age of 15, 16 years old, humihingi na kaagad ng boyfriend, girlfriend.
So, sa palagay nyo, bibigyan ng Panginoon yan? Hindi. Di ba? Bakit? Bata ka pa, wala ka pa doon sa tamang edad para magkaroon ng relasyon na sabihin nating seryoso. Mapapahamak ka lang. So, mapapariwara ka lang. Kailangan mo munang lumaki, magkaroon ng edad, at makapag-aral ka na mabuti, matapos yung pag-aaral mo, and then sa pagka natapos mo yan, at ikaw ay naandyan na yung emotional stability mo. So mayroon ka na din kahit papaano kakayahan na balang araw ay magpamilya. So bibigyan ka na ng Panginoon doon. So hindi lagi yung katugunan ng Panginoon ay ayon doon sa ating nais. 'Di ba? May mga pagkakataon din na tinutugon tayo ng Panginoon ng ibang sa pamagitan ng ibang bagay na hindi naman natin inaasahan, pero yun ay binibigay ng Diyos. So ibig sabihin lang noon, God knows what is best for us. Alam din ng Panginoon kung ano yung mabuti para sa atin. Okay? So kaya sabi ng Biblia, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So alisin natin yung ganong klase ng hadlang sa buhay natin. So kung tayo po yung may kasalanan, lapit lagi tayo sa Panginoon, 'di ba? Sabi doon, and confess your sin before God. So we ought to repent of our sins. So alam naman natin, hindi naman natin makayang tanggalin yung kasalanan natin. So lapit lagi tayo kay Jesus Christ. 'Di ba? Sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So pangalawa po, mapatid sa panampalataya, makita din na po natin yan sa book of 1 Peter chapter 3 verse 1 to 6. 1 Peter 3 verse 1 to 6. Yung pangalawa po na kadahilanan kung bakit nababalam at hindi dumadating sa atin ang saktong kasagutan o katugunan sa ating po mga panalangin. 1 Peter 3, 1 to 6. Sabi dito, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, and of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well and are not afraid of any amazement. Dagdag ko po yung verse 7, likewise ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So magkadugtong po yan, magkakonekta din po yan. Ano po? May tagubilin ang salita ng Diyos sa mga kababaihan that they ought to be what? Submissive. Sapagkat kapag sila po ay mayroong insubordination, so ibig sabihin hindi nagpapailalim sila doon sa tinatawag nating pangunguna ng kalalakihan, so yan din po ay nagiging hadlang. Okay? So yung tinatawag nating insubordination of the wife. So siyempre kapag hindi nagpapailalim sa tinatawag nating liderato ng lalaki o ano magkakaroon? Away. 'Di ba? Mag-aaway 'yan. 'Di ba? Husband and wife, nag-iwan ba kayo? Panatag ba kayo manalangin? At mayroon ba kayong confidence in the sight of the Lord na tiyak, papakinggan ng Panginoon panalangin ko? Di ba ang hirap nun? Mahirap mag-pray na may kagalit mismo doon sa loob ng tahanan. Di ba? Kasi si Mrs. ay hindi nagpapasakop doon sa asawa. Yung asawa naman, alam niyo po, mayroong built-in yan na indicator when it comes to leadership na kapag ka na-touch mo yon, magre-red flag na kaagad yan. Di ba? So,
So, magpupuyos na yan. Kadalasan is, di ba? Magagalit na yan. Nakakaintindihan po ba tayo? Kaya nga sinundan na kaagad yan eh. Sa verse 7, likewise, ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, naandyan po yung tinatawag natin yung subordination of the wife, and then, sabi nga ng salita ng Diyos dyan, ano po, sa mga kababaihan, be simple, be submissive, and be sincere. So, be spiritual. Yun po yung sinasabi dyan ng salita ng Diyos, beginning from verse 1 up to verse 6. Ang isa po diyang inahalimbawa ay si Sarah. Di ba? Na talagang sukat niyang kilalanin si Abraham na Lord, Panginoon, o yung tinatawag nating parang may katungkulan talaga. Di ba? Hindi yung Lord na Panginoon na that can be ascribed to God, kundi yung Panginoon na katulad ng mga kings or rulers. So, yun po yung kanyang trato sa kanyang asawang si Abraham. Ganon siya magpasakop. Okay? So, verse 6, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well and are not afraid with any amazement. So yung isa pa po, mga kapatid, is yung tinatawag nating insensitivity of the husband to their partners. Kapag ka naman wala pong tinatawag, ano ba yung insensitive? Sensitive is, ano ba yung sensitibo? Ibig sabihin, yung hindi mo naman kinukonsidera yung iyong asawa. Okay? So, wala kang konsiderasyon sa kanya. So, you are insensitive to your wife. Verse 7, yung ating pong binasa kanina. Ano po? So, likewise, ye husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, sana yung mag-asawang lalaki at babae ay magsama talaga ng matiwasay, may katahimikan, walang away. Di ba? Maganda yon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung panalangin nyo, dalawa ay papakinggan ng Panginoon. Amen? So, papakinggan kayo ng Panginoon, that your prayers be not hindered. So, and then sabi po ng salita ng Panginoon din, kadalasan, tingnan niyo po sa book of Matthew chapter 26 verse 40, 26:40, isa pa pong kadahilanan kung bakit tayo po hindi nagiging mabunga ang ating po mga pananalangin. Matthew chapter 26 verse 40. 26:40. Andiyan na kayo? Say aloud, amen. So, basahin po natin, magmula po tayo sa verse 36. Verse 36 muna tayo. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. So, ito po yung gabi na bago dakpin ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, matapos na silang magkaroon ng tinatawag nating Lord's Supper, nagpunta sila doon sa Garden of Gethsemane. And then, sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disciples, maiwan kayo dito, you sit down, you pray. So, magpipray ako, sabi niya. And then, sabi sa 37, and he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. So, ayun po yung kanyang membro ng kanyang inner circle. Ano po? So, si Peter at saka yung dalawang anak ni Zebedee. So, tatlo. And then verse 38, sabi dito, then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Napakaganda po, mapatid, sa panampalataya, yung huwarang ipinakita ng ating pong Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, diba? So sa pagiging tao niya, kinikilala niya ang kanyang pangailangan sa Ama. Kinikilala niya ang kanyang pangailangan ng kalakasan, nagmumula sa Diyos. So sabi niya, you pray with me. So sabi po dito, 39, and he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt.
So, nagpapasakop siya sa kalooban ng Ama. So, sa verse 40 po, mga kapatid, makita niyo po yung senaryo na yung sinabihan ng Panginoon na kanya mga disipulo, sa halip na nanalangin, ay iba yung ginawa. Sabi dito, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep. And saith unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? Mga kapatid sa panampalataya, ang isa pong kadahilanan kung bakit may mga panalangin din po tayong hindi dinidinig ng Panginoon, di ba? Pagka minsan is naipapanalangin po mo, pero hindi natin na itutuloy yung mga panalangin na yon. Alam niyo kung bakit? Indolent attitude in prayer. Yung katamaran, indolent, di ba? Indolence is katamaran, slothfulness, di ba? So, you are not diligent. So, sa ating po mga pananalangin, naranasan niyo po ba yan? Di ba? Lalo na kapag pagod, di ba? Katulad sabi dito, sabi ng Biblia, kahit man lang 1 hour. Di ba? O, di ba? Kadalasan, nakaka 1 hour ka. Kadalasan, hindi. Di ba? So, nagmamadali na din tayo. Pagka minsan natutulog, nakakatulog na din tayo. Sabi ng Biblia 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina yung laman. Madali iyang maantukin. Madali iyang mag-give in doon sa temptation. Diba? Oy, pagod ka na, tulog ka na. Tutulog na tayo. Kinabukasan, amen. Ang pinakamahabang prayer. Diba? Magdamag. Diba? Ganun nangyayari sa atin. So, kaya pagkaminsan din, diba, you ask God to be, we are asking God to make us overcomers, to be victorious. Diba? Yun ang gusto natin. Gusto niya po ba yun? Yes. Pero hindi tayo nakakapag-spend ng time ng ganon. Guilty tayo dyan. Diba? Nagigilty din po ba kayo dyan? Diba? Kadalasan, dami-dami natin. May mga activities din natin. Pero prayer must be our priority. Amen? Nagkakamali tayo. Pagkamisa, hindi tayo nagiging consistent, mga kapatid. Sabi dito, what could ye not watch with me 1 hour? Bago sabi niya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Okay? We have a lot of temptations. Diba? And then you are hoping that you will be victorious, but you do not spend at least 1 hour in prayer. Diba? May mga laban po kasi tayo, mga kapatid, sa panampalataya na hindi lamang pang 15 minutes. Diba? May mga laban po tayo, matatagal. Diba? Si Brother Pat, nag-share ito sa amin binakbakan sila dati ilang oras, di ba? Nakuha nyo? Yung mga sundalo, mga kapatid, sa panampalataya, hindi lang 15 minutes na firefight yan. May magdamagan dyan. Di ba? Pero kung lalaban ka lang, 15 minutes, pero yung kakwan mo, yung ating katunggali, mga kapatid sa panampalataya, ay handang lumaban, magdamag, ano mangyayari sa atin? Diba? We will be routed. We will be, annihilated. Kung kwan. So, when it comes to yung tinatawag nating digmaan o labanan, nagkakaintindihan po ba tayo? Amen? Sabi ni Jesus Christ, can you not watch with me at least 1 hour? 1 hour? So, because the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, amen? You are asking God to give you victory against your enemies. Pero, hindi tayo nakikipagpukpukan dyan ng ganong kahabang panahon. Diba? So, tingnan niyo po yung Ephesians. Ephesians, chapter 6.
Sabi po ng salita ng Diyos, verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against his spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Okay? We were equipped by God. Mayroon tayong mga defensive weapons or armaments. Diba? Stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, in your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Okay, may mga panalag tayo. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay, kumpleto, di ba? Mayroon tayong defensive weapon at saka may pang-assault, di ba? Offensive and also defensive. Pero walang mangyayari diyan, di ba? Kung wala kang respack, walang reinforcement. Di ba? Nasa digmaan ka, yes, mauubusan ka din kahit marami kang bala, ubos pa rin 'yan. Di ba? Kakaintindihan po ba tayo? Sa digmaang spiritual, ganun din. Yes, you have the Bible verses. You have a lot of Bible verses. Di ba? Pero sabi po ng Biblia, verse 18, kasi sa iba, hindi sinasama yan as part of the Christian warfare. Pero alam niyo po ba yung panalangin din, yan din po yung kabahagi doon sa mga equipment na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang Christian warriors. Bakit? Yan yung communication natin. Di ba? Kung sa mga iba pa, ang ginagamit ng mga ibang mga di ba, satellite phone. Okay, yung iba, walkie-talkie. Di ba? So, gamit nila yon. Kasi, pagka delikado ang kalagayan nila, so, sasabihin nila, medyo delikado tayo. So, marami yung kalaban. Napapaikutan tayo. Di ba? Ang iba pa, nasa taas pa sila. Papaano tayo nito? Okay? Doon sa radio man ba ang tawag doon? O doon sa nagre-radio, tumawag ka na ng responde. So, padala ka na, di ba? Magpa-cover na tayo ng artillery dyan. Kung kinakailangan nating bigay lang natin yung ating lokasyon na huwag tayong tamaan. Di ba? O ibibigay natin yung lokasyon ng kaaway kung saan nila, di ba? You get the point? So, ganun po yun praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Panalangin. Communication line natin yan sa Panginoon. Mahalaga yan. Amen? So, maganda yung lagi tayong nag-a-update sa Panginoon. Panginoon, ito na yung gera, ito na yung digmaan na kinakapalooban namin. Kailangan namin yung reinforcement. We need the strength that comes from you. We need the supply that comes from you. Amen? Kasi kung hindi, bibigay na kami. Amen? Lahat ng mga bagay na kailangan natin para tayo magtagumpay bilang isang Kristiyano sa ating pong pakikihamok laban sa kasalanan, laban sa dyablo, laban sa mundong ito, di ba? Kailangan natin mag-pray sa Panginoon. Pastor, bakit hindi ba alam ng Diyos yung ating mga pangailangan na yan? Alam ng Diyos yan. Di ba? Nakuha nyo? Alam ng headquarter natin, yung pangangailangan natin. Pero siyempre, kailangan mong mag-request. Di ba? So, sapagkat sa pag-request natin, doon natin ipinapakita na wala tayong magagawa, na wala tayong ibang kailangan kundi siya, yung Diyos. Amen? So, kaya ang pumapatid sa panampalataya, panalangin ko na sana yung ating po mga panalangin ay inaman pa natin, paghusayin pa po natin, na sa ganoon, makamta natin yung mga kahilingan natin galing sa Panginoon, maayos yung motibo natin, mga kapatid, sa panampalataya, sapagkat isa din po yung motibo siya din po yung isang nagdidetermina kung ibibigay ng Panginoon yung panalangin natin o hindi. Di ba? Determinant din siya. So, tingnan natin. This is the last, So, book of James 4, verse 2 and 3. 4, 2 and 3.
James chapter 4, verse 2 up to verse 3. Sabi ng Biblia, ye lust and have not, ye kill. Yung sa ibang pan is yung binigyan ng pan po yung kill na envy, ano po. So, ye lust and have not, ye kill and desire to have, nagnanasa kayo, and cannot obtain. Hindi kayo makakamit, hindi kayo makatanggap. Ye fight in war, yet ye have not. Bakit? Because ye ask not. Okay, that is indolent attitude. You do not pray. Okay? Doon naman sa sumunod, ye ask and receive not. Bakit hindi nakakatanggap? What is the reason? Sabi ng Biblia, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. You have a wrong motive in asking God. Ngayon, bibigay ba ng Diyos yung hinihingi mo? Diba? Diba? You get the point? Para lang yung isang bata, isang young people, humihingi ng baril sa tatay niya. Tay, bigyan mo ko baril. Bakit, anak? Raratratin ko yung mga nangkuhan sa akin dyan, na yung mga nambubuli sa akin dyan. Sa palagay nyo ba, bibigyan siya? Nako, delikado ito, mapapahamak itong anak ko, makukulong ito, hindi ko ito bibigyan, hindi ko papagamit sa kanya. You get the point? So, ganun lang yun eh. Simple lamang po mga kanyan na mga example o halimbawa. Amen? So, sabi ng salita ng Diyos, tiyakin din natin na talagang maayos yung ating po mga motive. Diba? Lord, pagpabalain mo ako kasi para makita ng mga kumawawa sa akin. Diba? Eh, mali yan. Diba? Para bang gagamitin mo pala yan sa paghihiganti mo eh. Hindi ka bibigyan ng Diyos. Diba? Panginoon, payamanin mo ako para itong mga taong ito na talagang umapi sa akin, hindi man lang tumulong sa akin pagka sila naman ang lalapit sa akin, makikita nila kung gaano ko yumaman, kung gaano ko naging mga successful, pero hindi ko sila mabibigyan. Diba? Ngit-ngit lang ang walang ganti. Aba, sasabihin ng Panginoon, ganyan pala yung attitude mo, ganyan pala yung motibo mo in asking my blessing. So, I am not going to give it to you. Diba? So, wag naman ganon. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay bilang katugunan sa ating po mga panalangin para maging para sa kaluwalhatian ng Diyos ito. Okay? For the glory of God. And then pangalawa, para po doon sa kapakinabangan, hindi mo lang, kundi ng iba. Okay? For God to bless also others through you. Amen? Hindi para ipagyabang, hindi para gamitin sa paghihiganti, hindi para gamitin para sabihin natin na kilalanin ka ng tao, di ba? So, kundi gamitin natin yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ipakilala natin yung Panginoon. Amen? So, mga kapatid sa panampalataya, iwasan natin yung mga ganong mga bagay na nakakahadlang sa ating po mga pananalangin. Okay? Huwag maging tamad sa pananalangin. Huwag tayong magkaroon ng kaaway, lalo-lalo sa sarili nating pamilya, yung mag-asawa, huwag mag-aaway. Okay? So that your prayer will not be, for your prayers to be answered by God, dapat you ought to live peacefully sa loob ng tahanan. So, and then, iwasan yung kasalanan. Okay? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, salamat sa biyaya ng Panginoon kapag tayo po yung nagkakamali, di ba? Mayroon naman din siyang mga tinatawag nating mga safeguards para sa atin na hindi naman layunin ng Panginoon na talagang forever ka nang hindi niya papakinggan. Mayroong solusyon lagi ang Diyos sa mga bagay na ganyan, di ba? Pagka nag-away, pwede humingi ng kapatawaran sa isa't isa at magkabati. Amen? Sa ganung paraan, naaayos yung hidwaan na mag-asawa. Patungkol naman doon sa tinatawag nating kasalanan, di ba? Pwedeng bumalik sa Panginoon
humingi ng tawad sa Diyos, ikumpisal sa Kanya ang kasalanan at magpalinis sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Confess your sin before God. So, he that covereth his sin shall not prosper, but he that forsaketh, but he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sabi ng salita ng Diyos, makakasumpong ka ng kahabagan ng Diyos. And then lilinisin ka ng Panginoon sa iyong mga kalikuan. So, yung kasipagan naman, mapatid sa panampalataya, di ba? Patungkol sa pananalangin. So, napapractice yan. Di ba? Little by little. Kung hindi mo kaya kaagad yung 1 oras, di ba? Basta maglaan ka ng panahon araw-araw sa pananalangin sa Panginoon. Magugulat ka, yung 10 minuto mo, nagiging 15 minutes na, nagiging 20 minutes na, nagiging 30 minutes na, and then lo and behold, magiging 1 hour na. Di ba? Amen? And then, madadagdagan pa. So, panalangin ko po, mapatid sa panampalataya, huwag tayong tumigil sa gawain ng pananalangin. I really thank God for you, for being with us tonight sa gawain ng panalangin. Nawa, dinggin ng Panginoon yung panalangin ng bawat isa. Tayo po'y dumako sa Panginoon sa panalangin. God in heaven, we come to you. We thank you so much, O God, for your blessing. Salamat sa iyong mga mayamang biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat binibigyan mo kami ng mga tagubilin sa iyong salita na patungkol sa mga bagay na dapat naming iwasan upang ang aming pong mga pananalangin sa iyo ay iyo pong mapakinggan. Kami po naniniwala, Panginoon, na ang mga balakid na ito ay mayroon naman po, Panginoong solusyon, mayroon naman po, Panginoong kalutasan, Panginoon, kung kami lamang po ay magiging masunurin, Panginoon, sa iyong salita. Naiiwasan namin, Panginoon, ang kasalanan sa buhay namin, naiiwasan namin ang pakikipagtalo at away, Panginoon, sa aming po mga mahal sa buhay, lalo na sa pagitan ng mag-asawa. At ganoon din po ay amin din pong iiwanan ang pagiging tamad sa pagdulog sa iyo sa panalangin, kundi magkakaroon kami ng tiyaga at sipag sa amin po pakikipag-dialogo at pakipag-usap sa iyo. Dinadalain din po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na sana sa ipong mayamang biyaya, maglaan po talaga kami ng panahon na purihin ka, luwalhatiin ka sa pamamagitan ng panalangin. At kung idulog man namin ang aming po mga pangailangan, alam po namin na hindi mo ito ihindian sapagkat ikaw din naman ang Diyos na nangako na ikaw ay tutugon sa aming po mga pangailangan. Kausapin mo po ang iyo po mga anak sa gabi pong ito. Ito po aming samot na langin sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Habang inyo pong uli na kayo ko, bawat matay nakapikit pa, so I'm raising my hand. Nawa sa biyaya ng Panginoon, maiwasan ko yung mga bagay na nagiging hadlang sa buhay ko upang hindi mapakinggan ng Panginoon yung mga panalangin ko. I'm raising my hand. God bless you po. God bless you po. God bless you po. God bless you po. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dakilang Diyos aming Ama, nakita mo po hindi lamang yung kamay ng aking mga kapatiran, kundi pati yung kanila pong kaibuturan ng puso nila. Na babasa mo po ang kanila pong mga iniisip. Panginoon naming Ama, alam po namin ang gawain ng pananalangin ay isang produktibong aspeto ng buhay ng pagiging Kristiyano. Ito yung ginagamit mo upang ihatid sa amin yung mga bagay na ninanais mong ipagkaloob sa bawat isa. Yung mga bagay na amin pong hinihingi mula sa iyo, sa pamagitan ng pananalangin namin nakakamtan ito. Kaya huwag mo po kaming hayaan, Panginoong, manghimagod, manghinawa, manlupaypay sa amin po mga gawain ng pananalangin. Huwag mo kaming hayaan, Panginoong, magpailalim, Panginoon, sa hinihingi ng katawan o ng laman. Alam po namin ang lamang ito ay tamad sa gawain ng pananalangin. Ngunit, iyo po, Panginoong, tulungan ang aming po mga espiritong maging matatag, maging masigla sa mga gawaing espiritual. Umaasa po kami, Panginoon, sa tulong din ng banal mong Espiritu na siyang patuloy na gagabay sa amin at magmumotivate sa amin na manalangin lagi sa iyo. Ang panalangin ko po sa gabing pong ito na igawad mo po ang mga kahilingan ng aking mga kapatid na nandito
sila po ay naglayon na magsadya sa lugar na ito ng panalangin. Idulog sa iyo ang kanilang po mga hibik at daing at naniniwala po sila, Panginoon, sa mga pinangako mo sa iyong salita na ikaw ay tutugon sa mga panalangin ng iyo po mga anak. Aming Ama, kung ano man po yung sagka o hadlang sa mga panalangin ng bawat isa sa amin, alisin mo po yon at humihingi kami sa iyo ng dispensa, ng paumanhin, ng patawad, Panginoon. Alisin mo po yung mga balakid na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan at umaasa sa iyo po mayamang biyaya na iyo po, Panginoong ididispense sa iyo po mga anak. Aming Ama, sa pagkakataong ito, aming pong panalangin din ang aming pong bayan na napakarami po, Panginoong mga usaping patungkol sa corruption in the higher place of government to God. Ang panalangin po namin, Panginoon, na hindi ito humantong, Panginoon, sa kaguluhan, kundi sa pagtutuwid sa mga sistema, Panginoon, ng aming pong lipunan. Nawa, Panginoon, hindi masayang ang mga buwis, Panginoon, na dugot pawis ang puhunan ng mamamayan upang sa ganon, Panginoon, ay bumalik sa kanila ang isang uri ng serbisyo na mainam, katanggap-tanggap at kapakipakinabang sa sambayanan. Ang aming pong panalangin na kayo po din siyang magbigay ng puso, Panginoon, na mapagpakumbaba at tumatanggap, Panginoon, ng kamalian sa aming po mga namumuno sa aming pong bayan. Tulungan mo po sila, makonsensya sila, Panginoon, sa kanila po mga pinagagawa at talikdan po nila ang kanila po mga maling gawain nang sa gano'n naman, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay maging maayos at maunlad at maging patuloy mong gamitin ang mga Kristiyanong Pilipino sa pagsuporta ng misyon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kapag ang bayan po ay naghihirap, ang mga Kristiyano, Panginoon, na mamamayan nito ay naapektuhan at naapektuhan din, Panginoon, ng takbo ng misyon. Kaya nga, ang panalangin po namin na sana po kasihan mo po at gabayan ang aming pong mga namumuno. At sa gabi pong ito, kayo din po ang siyang magpala sa ipong mga anak sa anumang malilikom na salapi na ito po'y gamitin mo po, Panginoon, sa aabot po ng marami pong mga kaluluwa. Gamitin mo po ito para sa ikalalago ng iyong ekleseya. At hinihiling din po namin ang iyong pong pag-iingat sa bawat isa sa kanya-kanya mga pag-uwi mula sa lugar na ito ng pananambahan at panalangin. Ihatid mo kami na may pag-iingat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa gabi pong ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, kunin po natin ang ating offering and then umawit tayo ng isang awitin. Brother DJ, you come, lead us in our closing song. Amen. Pinagpala po bang bawat isa sa ilaw? Amen. Amen. At tayo po lahat ay magsitayo at umawit. Umawit po tayo ng isang Bible verse. Let us sing Psalm 119, verse 11. Thy word have I hid in mine heart. Awitin po natin ito ng 2 beses. Psalm 119, verse 11. Awitin po natin ng sabay-sabay. Ready now, sing. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in mine heart. Sa baba. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. That I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in mine heart. Salamat po. Okay, God bless us all. We are now dismissed. Thank you for coming. To God be the glory. Ingatan po tayo ng Panginoon.